What's up mga tropa peeps? Welcome back to my vlog at magandang araw talaga to para sa atin. Nako, etong si Bato de la Rosa ay meron na pong kumpirmadong warrant of arrest na inilabas ang ICC. Nako, mukhang hindi nga nagkatotoo yung sinasabi nga next year or early next year etong si Bato ay dadalhin na daw po sa ICC. Mukhang mapapaaga. Kaya lang may proseso po. May inilabas na hakbang o due process ang Supreme Court patungkol dito noong October 1. At may paliwanag diyan ang naglabas ng issue na yan. Actually, ang naglabas ay si Ombudsman Boying Remulla patungkol po dito sa issue ng ICC warrant ni Bato de la Rosa. Bakit si Boying? 'Di ba? Syempre po, bilang dating DOJ at ngayon ay ombudsman, siya po ang kumbaga isa sa mga may kinausap siya ng isa sa mga siguro maglalabas ng warrant of arrest dito sa Pilipinas. 'Di ba? Kinontak siya. Kaya po siya ang nagsabi nito ayon kay mismo kay Boying yan. Panoorin po ninyo itong video na ito. Kay boss muna, kay boss ombudsman muna tayo. Ready ka na ba? Ano to? I will give you 5 minutes. Ito kasi, makinig kayo. Hindi na function ng office ko yan. Kasi nga, lumipat na ako sa Office of the Ombudsman. Pero, I have it on good authority. Oo. Kasi public interest Tama. program to. That the ICC has issued a warrant against Senator Bato de la Rosa. Warrant of arrest. Warrant of arrest. At yan, ICC to, no? International Criminal Court. No? Ombudsman, sinasabi mo nga, kahit na wala na yan sa iyong current jurisdiction as ombudsman, di ba ito ay public interest? So yan ba, confirmed na ombudsman? I think so. I would say so. Na I have it on good authority. Oo. Na may nakipag-usap sa akin kanina. Na kaya na-late ako may binarita lang sa akin. Nagtrabaho ka muna. Trabaho muna. So paano ba? Kasi ano yan ngayon, ang proseso kasi niyan, Oo. bago na kasi. Nung October 1, naglabas na ng new rules on extradition Ang Supreme Court. Supreme Court, okay. So this is an extradition issue. Extraditable. Extraditable offense. Oo. Kasi I remember recently ata. Ang tawag dyan kay Senator Bato would be an extraditee. Extradite. Merong parang may inisyong guidance ba o decision o Hindi, rules ng yung Supreme Court tungkol dito. Para malinaw na lahat. On extradition cases. So ito papatak as an extradition case. Yun ang lalabas dyan. At the government to be able to implement this, dapat sundin yung nasa guidelines na bago. Supreme Court. Yes. Na bago. Kasi nga, hindi na tayo member ng Rome Statute. Wala na tayong treaty with the ICC. Yes. Although we respect the ICC as Was a a body. legitimate foreign court. Magre-request nga sila ng extradition. Doon na tayo papunta. So ano naman Ang mangyayari dyan, they will have to file it with the DOJ through the Office of the Chief State Counsel. Sila ang mag-uusap and the Solicitor General will be called to represent the government. Meaning ICC. ICC will be the one filing. Filing. Ano ang tawag ICC. doon kung extradite? Email request yan Email request. Kung So, extradite si Senator requesting party. yung requesting party. ICC. ICC ang requesting ICC. party. So they will have to pass dun sa mga channels Guidelines, na, yung guidelines, at yung based rules. on the guidelines and rules recently issued by the Supreme Court. Supreme Court. Ayun. Ngayon, ang tanong ko naman, siyempre, di ba, just to be ano naman ang legal na mga proseso pwedeng sundin ni Senator Bato? Yung Siyempre, Supreme Court. he will have to, he will also have to follow the rules. Basta may request sa kanya, Pwede niya i-contest. he will have to appear. Yeah. But he will have to appear. Okay. Oo. Hindi Para naman to yung defend his rights. hindi naman yung abrupt To protect na, his rights. 'di ba, bigla siyang Hindi, arrestuin. may process. Hindi na May pwede yun. process. Dahil doon sa bagong Bagong rules ng Supreme Court. kinlarify ng Supreme Court. So kailangan ng sundin yung mga 'yon. Yes. With the new Supreme Court circular kasi, nag-provide na ng procedure. So, ito, proseso. May bagong proseso na inilatag ang Korte Suprema. Ito susundin ngayon. Wala nang hulaan. Oo. Sa, At ngayon, wala nang question. Di na wala ang nang- maraming ang maraming naglalaro at tama-tama nandiyan si Ombudsman at ito si IG.
'Di ba? Marami kasing hindi masyadong kumbaga masyadong nalilinawan. Doon sa hindi na tayo miyembro ng ICC pero pwede pa ding mag-request yung ICC ng gano'n. Bakit pa po pwede yung gano'n? Ombudsman, IG. Meron tayong batas Yung batas natin, Republic Act 1951, recognizes foreign bodies that may take cognizance of cases that are triable here and triable there. In other words, Under international humanitarian law. Under international humanitarian in other law. words, yung kaso na ibinibintang kay Senator Bato ay krimen din dito sa ating bansa. Ito rin yung kalakip to ng kaso ni dating Pangulong Duterte. Yes. Ano to IHL, it's an para may IHL konteksto issue. lang. Alam nyo, kahit wala naman po yung kaso na yan doon sinasabi nung panahon na yun, yung dahig, meron na po tayong batas. It's a, if I'm not mistaken, it's a 10-year-old or 15-year-old law. Na yung pong batas natin, tayo po, sinabatas po natin ng Pilipinas, yung International Humanitarian Law. Which is actually a local legislation of the foreign international humanitarian law. Kaya matagal na po itong batas, hindi po ito bago, hindi po ito ginawa na noon na in anticipation of a certain circumstance. Hindi po. Matagal na po itong batas na ipinatutupad dapat. Number one, kasi we are a member of the United Nations. Yun nga. The United Nations has a UN Human Rights Commission. Okay? We have to participate in that activity Ito, nagpupunta and we noon. promote. And we actually report. We report the human rights situation in our Si country. Ombudsman at that time, As a member of the United Nations. gano'n kadalas ka Number two, nung pumunta tayo dyan sa Rome Statute, na inadapt natin yan at tayo yung nakipag-participate dyan, kasama na dyan, kaakibat yung paglalagay ng International Humanitarian Rights Humanitarian IHL. Ayun. Kasama yun. Ang naging problema lang, kasi nga, nung nag-withdraw tayo sa Rome Statute, at dinisregard na natin ang ating membership sa ICC. Hindi natin ni-repeal yung batas on IHL. Yes. So it stands as good law Yes. in our country. And ako personally, we cannot. We cannot because tama yung sabi nga with ni Kong Jonat, as members of the United Nations, we are bound to implement that international humanitarian law. Yes. Regardless of whether andyan ang ICC o wala. not. Yes. Kasi required tayo as a good member, a member in good standing Otherwise, of the United Nations. Hindi talaga pwede. Kasi ano yun pundasyon po ng human rights yung international humanitarian law. Pundasyon po yan. Yan po yung nagbubuhay doon sa ating human rights advocacy. Oo. Yun talaga. Ayan po Pantao. Yan po. So yan ang paliwanag ni Sec Boying. Meron nga daw pong kumausap sa kanya pero hindi na ito sakop ng kanyang trabaho dahil nga po ombudsman siya. Kaya siguro baka tinuro niya sa DOJ o sa DOJ ka makipag-usap. Ito ang bagong proseso dahil meron nga po ng proseso itong paghuli ngayon. So ang swerte ni Bato de la Rosa dahil po meron ng guidelines ngayon sa paghuli o kapag mayroong mga extradition request mula sa ibang bansa or sa international court or entity, medyo matatagalan. Ito naisip ko. Medyo hindi po agad-agad madadala si Bato de la Rosa doon po sa ICC. Hindi katulad ni Digong na talagang nabitbit po agad pagkalabas ng warrant of arrest. Etong kaya Bato de la Rosa, meron pa pong mangyayaring hearing dito at kailangan niyang umattend. Ang tanong, a-attend kaya siya? So, naiba na po ang proseso. Hindi na katulad nung panahon katulad nung kay Digong na pagkadala ng warrant of arrest, hinuli agad ni General Torre. Ito ang tanong, si General Torre din kaya ang huhuli dito kay Bato de la Rosa? Yan ang isang malaking tanong kasi kung hanggang ngayon si General Torre hindi pa rin naman po nagre-retiro at siya pa rin po ay isang lehitimong PNP pa din. Pinakamataas pa rin ang kanyang ranggo bilang 4-star general. Ang tanong, eto kayang si Senator Bato ay haharapin niya kaya ito? Kasi kung maalala po natin, noong mga panahon na ito pong si Digong ay hinuli,
si Bato po parang kinabahan eh. Kasi biglang naglaho si Bato noon at nalaman-laman na lang natin na ito'y nasa bundok na. Ano siya, meron siyang ginagawa sa bundok. At napansin din natin nung nagkaroon ng parang standoff doon sa Villamor Air Base bago dalhin si Digong, dumating sa labas yung mga kaalyado ni Digong Duterte, 'di ba? Anak niya, pati nga itong si Bongo nandoon, pero wala talaga si Bato. So ito kaya ay haharapin ni Bato de la Rosa. Actually para sa atin ay good news ito, 'di ba? Dahil nga po ang mga DDS lugpok na lugpok talaga ngayon dito sa pangyayari na ito. Ano, mga DDEBs, mga DDLIS, mga DD shit, mga bobong DDS. O heto na. 'Di ba? Eto na ang inyong isa na namang suntok ng karma. Ayan na naman, si Bato de la Rosa naman ang dadalhin sa ICC. At eto hindi po maliligtasan to ni Bato de la Rosa. Kailangan niyang harapin to. Dahil kapag po ito hindi niya hinarap at siya ay magiging pugante ng ICC, magtatago siya. Ibig sabihin hindi siya deserving na maging senador. Kasi alam niyo po ang mga senador, gumagawa ng batas yan. Kapag ang batas ay binali mo, meron tayong international humanitarian law. Meron tayong mga batas na nag-uutos na kailangang sundin ni Bato de la Rosa ang mga proseso, due process dito sa extradition na request na ito. 'Di ba? Lawmaker siya. So magiging lawbreaker ba si Bato de la Rosa? Mas pipiliin ba niya magtago kaysa makasama si Digong doon sa ICC? Actually, good news to para kay Digong. Bakit? Magkakaroon na siya ng kausap na Tagalog. Araw-araw siguro pwede silang magkita, pwede silang magkausap doon kasi nasa isa lang naman silang kulungan. Merong mga recreational area doon na pwede silang makapagkita, makapag-usap, may gym, merong parke na pwede nilang tambayan, di ba? Makapagmuni-muni sila. Di ba? Ito po yung malaking tanong. Kasi nga po, kung maalala ninyo, sinabi nitong si Bato de la Rosa sa isang press con na siya po ay parang gagamitin niya o nila ang lahat ng paraan o batas para po mapigil itong paghuli kay Bato de la Rosa. At alam ko nga, inano pa yan ni Attorney Claire Castro ni Yusek Claire. Inano pa niya yan, parang kinwestiyon dahil bakit parang ang sisti parang gusto ni Bato ay magtago kapag nandiyan na ang warrant of arrest. So, eto rin yung hindi mangyayari, yung katulad ng ating na isip noong mga unang lumabas itong issue na ito, mga few months ago, hindi po mahuhuli si Bato basta-basta nang nasa session sila o nasa trabaho sila sa Senado. Kasi nga po, ang bagong guidelines po ngayon ng ICC ay ang bagong susundin na guidelines ng ICC sa paghuli kay Bato de la Rosa ay yung naaayon po sa inilabas na proseso o due process ng Supreme Court. Ayan. So may nilabas po na guidelines ang Supreme Court. At sana nga po talaga hindi magtago itong si Bato de la Rosa. Kasi noon nga pong 7 months ago, kinwestiyon niya ni Attorney Claire Castro yung sinabi ni Bato na parang balak niyang pagtatago kapag dumating na po ang ICC. Ito po si Attorney Claire. Nakakapagtaka lamang po na siya ay dati pang PNP chief. Yan po ba ang gusto niya ring ipahiwatig sa taong bayan na kapag may warrant of arrest ay dapat magtago? Well, anyway, sabi po natin, hindi natin sinasang-ayunan ang ganong klase pong paniniwala at kanyang nais gawin
hindi po ito makakabuti sa mga kababayan natin na mismong leader natin ay hindi haharapin ang anumang kaso o complaint na naisampa o maisasampa laban sa kanya. Ayan, 'di ba? Maliwanag naman na may partisipasyon talaga etong si Bato de la Rosa sa war on drugs ni Digong, 'di ba? Napakaraming na EJK noong siya ang PNP chief. Kaya talagang meron pong dapat na sagutin, dapat na pagbayaran si Bato dahil po malaki ang kanyang partisipasyon sa kampanya ni Digong na 'yan. 'Di ba? At ipakita ni Senator Bato ang kanyang pagiging PNP, 'di ba? To serve and protect noon at ngayon siya isang senador, napakataas ng kanyang posisyon sa gobyerno. Aba, kapag po ganyan ang ginawa ni Bato de la Rosa at siya'y magtatago, aba parang sinabi na rin natin sa ating mga kababayan na kapag may mga kaso kayo, magtago na lang kayo. Bakit? Si Bato de la Rosa nga nagtatago, di ba? So ito po yung pahayag ni Senator Bato noon. No? Pinag-aaralan ni Senador Bato de la Rosa na magtago sakaling iparesto ng International Criminal Court. Tanong niya, kung wala nang makitang hustisya sa bansa, bakit daw siya susuko? Nakatutok si Matt Gonzales. Sakaling ipaaresto ng International Criminal Court tulad ng nangyari kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, posibleng magtago si Senador Bato de la Rosa. Kabilang yan sa pinag-aaralan niya. Kasama yan sa coalition of action na pwedeng gawin. Well, kung wala tayong makita na hustisya dito sa ating bansa, bakit ka susuko? I will cross the bridge when I get there. Pero nilinaw ng dating PNP chief na hindi siya manlalaban. Paano mo labanan yung Philippine National Police? I know what's the power, what's the might of the Philippine National Police. Useless. Kung manlaban niya. Sa ngayon ay nasa Pilipinas pa umano si De La Rosa. Kinukonsider... Di ba? Iniisip ni Bato na magtago. Ngayon, di ba? Sabi niya, we will cross the bridge when we get there. O hayan, ngayon, ano kaya ang magiging desisyon ni Bato de la Rosa? Susuko kaya siya at magiging magiting na dating PNP chief or magiging bahagang buntot at tatakbuhan ang responsibilidad niya sa ICC. So yan po ay iiwanan nating tanong ngayon dito sa ating vlog na ito. Si Bato kaya susuko, di ba? So maraming salamat po sa pagsama nyo sa vlog ko na ito. Ingat po kayo, nasa mang panig kayo ng mundo. Momo chup chup, love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Salamat po. Ano kaya masasabi ng mga DDLs, mga DDEBs ngayon Si Bato na next sa ICC. Pero good news to para kay Digo. Magkakaroon siya ng kasama sa Pasko.